Hello mga kachika, kumusta? And of course mga kasari, kumusta? Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, time check natin is 10:05 na ng gabi mga kachika. So, still open lang gihapon ko karon. Still open pa rin ako mga kachika kasi may naligo sa swimming pool. Hindi naman ganun kadami. Parang isang buong pamilya lang sila. So, ngayon mga kachika, pag-uusapan natin ang chika-chika muna tayo. So, yung pag-uusapan natin na naman is about sa business idea. So, since sari-sari store ang napili natin na negosyo mga kasari, so, ang itatakal natin ngayon is paano ba tayo pupuntahan ni customer kahit nasa sulok ang ating tindahan. So, mostly marami akong nakitang video na ito yung content, laman ng content nila. Paano sila pupuntahan ng customer kahit nasa sulok. So, iba-iba naman ang natin, no, ang experience. So, yung observation natin sa owner ng sari-sari store. So, sa akin naman mga kachika, gusto ko din i-share sa inyo kung ano yung pwede nating gawin kung nasa sulok yung ating tindahan. Since nandito ako sa province, so nasa sulok talaga, nasa dulo to sa ang tindahan ko. So, pinakadulo, siguro mga pupunta ka ng kanto, siguro mga 5 minutes siguro kung lalakarin mo. So, yan ang pag-uusapan natin mga kachika and of course mga kasari. So, ano ba yung mga kailangan natin gawin para pupuntahan tayo ni customer? So, ang napansin ko mga kachika or mga kasari na pwede natin gawin sa ating tindahan is kailangan lang meron tayong ibebenta or meron tayong something na pwede nilang puntahan. So, yan ang kailangan. So, like sa akin at saka sa kapatid ko na si Rose Arana Flores is nasa bahay lang ang kanyang tindahan. So, hindi sa sulok pa. So, napaka-imposible na pupuntahan kami ng customer. So, sa kanya mga kachika, mga kasari, yung tindahan niya is nasa home store, nasa loob talaga. So, hindi siya makikita ng mga tao ang kanyang tindahan. So, ang diskarte ng kapatid ko mga kachika, gamit ang kanyang social media account, posting, and also, kailangan din ng kanyang yung gawa din siya ng marketing strategy. So, meron yan siyang ginagamit na marketing strategy, kaya siya napuntahan ng kanyang mga customer. So, iba naman yung tactic ng kapatid ko or yung technique. So, yung sa kanya is siya na kapwa since hindi ganun kita ang kanyang tindahan kasi nasa loob. So, siya ng kahit ilang carton pa lang yung niya, yung tinda niya. Isang box ng candy, isang box ng junk foods, isang box ng biscuit. Yan lang yung mga binibenta niyan dati. So, hanggang sa lumago. So, yung sa niya is kailangan lang nag-post siya sa social media na yung ino-offer niya is wholesale. So, kaya siya napuntahan ng mga tindahan, yung mga store owner. Kaya siya napuntahan doon kasi nag-wholesale ang kapatid ko. And then sa akin naman mga kachika, since dito din papasok yung sa tindahan ng kapatid ko, yung bahay niya, nasa loob pa talaga yung sa akin, yung area ko, nasa sulok pa. So, technique ko naman para mapuntahan ako is kailangan mo talaga mag-offer ng something. So, ano ba yung something na yun? So, yun lang, ino-offer ko lang din ang snacks. So, yan ang kaya ako pinupuntahan kasi gusto nilang magkape, gusto nilang kumain, kaya nakilala din yung tindahan. So, while kumakain sila mga kachika, at the same time, bumibili na din sila ng iba pa nating items. Kaya, tayo napupuntahan ng mga customer. So, isa din yung pwede nating gawin mga kasara o mga kachika, lalo na kapag nasa sulok ang ating tindahan. Kailangan lang natin is meron tayong mai-offer or something na mai-offer sa ating customer
na kaya tayo pupuntahan. Like, pwede ka nag-offer ng bills payment, yung mga, yan, daily, ano kasi yan eh, yung sa kapatid ko yan, nagano yan siya ng bills payment, nagwi-withdraw, kaya siya napupuntahan talaga, nag-Gcash, kaya napuntahan talaga siya ng customer. Yung dito naman sa akin, gusto silang kumain, kaya pinupuntahan ako dito sa aking tindahan. Kahit nasa sulok, pero talagang pinupuntahan. So, second is, alamin mo din kung ano yung kailangan nila. So, like dito, inaalam ko kung ano yung need pa ng customer. Like, tinatanong ako ng mga customer dito na, ate, meron kang piso wifi. So, kahit alam nila na wala pa akong piso wifi, talagang ina-assure pa din nila na kung meron ba talaga, kung meron o wala ba akong piso wifi. So, yan ang tinitake note ko na din na kailangan magkaroon ako ng piso wifi. Kasi yan ang hinahanap sa akin ni customer. So, pumupunta sila dito, kumakain, gusto din nila is maka-wifi. Kaya, yan ang project natin, mga kachika. Next year, kailangan ano na tayo ng wifi. Install na tayo ng wifi. And next is, para malaman ng customer na meron tindahan sa sulok is, kailangan use your social media also. Alam mo, big, advantage talaga ang social media. So, since nag-Facebook tayo, kailangan lang natin mag-post tayo ng something na pwede nilang makita at pwede nang makita at kung nagustuhan, di pupunta na yan sa tindahan kasi meron kang item na or something na ino-offer sa kanila. And then, third is always nice to everyone, mga kachika. So, kahit is kung lumalabas ka or something na may pinupuntahan ka, be nice. So, and then, like chika-chika, alam mo, big help din sa atin ang itong pagkamarites or something chika-chika, mga kachika. Maganda din yan siya na ways na makilala tayo. So, ang ating tindahan or yung mga binibenta natin, kung ano man yung sinesell natin sa ating mga kapwa natin. So, kailangan lang ang chika-chika and also be nice to everyone para wag naman yung stricta. So, hindi ka na pupuntahan kasi kung hindi ka nice sa kanila, sabihin nila stricta. So, hindi ko dito kay stricta. So, ayoko doon bumili. So, kag nice ka sa mga like makita nila maganda yung pakikitungo mo, talagang babalik yung customer mo sa iyo. So, yan ang mga tips ko na actually on experience yan siya, mga kachika. Yung sinishare ko sa inyo. Kasi yan ang yan ang ganap dito sa aking tindahan at sa kapatid ko. So, I always ako siya ginabanggit ang akong ate kay inspired po ko sa iyahang pagpursige o sa iyang tindahan. So, pagpaningkamot sa Bisaya pa. So, iyahang motivation na ma-improve ang iyahang negosyo. So, since na-motivate ako na maging ganon yung mindset ko talaga na kailangan lang talaga yung mindset natin is kailangan nakaset talaga na meron kang goal na ganon na mo asenso ka, and then also na alam mo yun, parang may pangarap, big dreams. Yun ang kailangan natin, and then natin talaga na may goal tayo na kailangan natin makamit sa. So, kaya magpupursige tayo sa ating negosyo. So, every time na magbubukas ka ng tindahan, so, alam mo yun na meron kang pinanghuhugutan kasi may goal ka. So, yan. Isa yan sa araw-araw na inaano ko na pagbukas ng tindahan, sa pagluluto, sa pagpupuyat ko, talagang inano ko kasi may goal ako na balang araw lalaki din tong tindahan at gusto ko may mga inaano na ako dito sa tindahan since alam ko na kung ano yung hindi mabenta at saka kung ano lang yung mabenta sa akin. So, eto kasi since August, eto yung kakastart ko ng
So, nagkuha-kuha ako ng mga items kahit hindi ko alam kung mabenta ba o hindi. So, since alam ko na sa start ako August, September, October, November. So, pa December na, mag-4 months na ako. So, alam ko na kung ano lang yung needs sa aking tindahan. So, meron ako mga plans kung anong gagawin sa tindahan, kung ano lang yung i-improve. So, yan ang goal ko for the next year. Hopefully, mga kachika, na ma-achieve natin. So, kailangan magpursige tayo at magsikap. So, yan lang muna ang aking i-share sa inyo, mga kachika. And hopefully na subaybayan nyo ang aking pag-asenso. So, thank you so much for watching, mga kachika. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe, mga chika-chika. And kung nagustuhan nyo naman ang aking video, paki-like, comment, and share na din. So, thank you so much and good night.